Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, PNP Chief Torre kumasa sa hamon na suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Paghahanda sa ligtas, tapat at mapayapang halalan sa BARM, pinalakas ng AFP, PNP at COMELEC. Dalawang LPA sa loob ng PAR ganap ng naging bagyong Dante at Emo. Pasok sa Metro Manila at higit 30 lugar sa Luzon at Visayas, suspendido pa rin bukas July 24. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kumasa si PNP Chief General Nicolas Torre III sa makailang ulit na paghahamon ng suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Mungkahin ni Torre kung seryoso si Duterte sa hamon niya, gawin na lamang itong 12 rounds na charity boxing match na maaaring idao sa darating na linggo sa Araneta Coliseum alas 9 ng umaga. Ang malilikom na pondo ay maaari umano nilang ilaan sa mga biktima ng pananalasa ng bagyong Krising at Habaga. Tama, dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds. Pwede. May charity boxing match, kung magkasakitan, konti lang yan. Lakas lang na loob yan. Matatanda ang hinamon ng nakababatang Duterte si Torre ng suntukan na tinawag nitong duwag at matapang lamang umano dahil nasa posisyon nito. Nagpulong ang mga pangunahing leader ng seguridad at halalan sa Mindanao upang tiyakin ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR sa darating na Oktubre at 13. Ayon kay Lieutenant General Antonio Nafarrete ng AFP Western Mindanao Command, handa na ang mga tropa sa pagbabantay sa mga polling place at paglikha ng ligtas na kapaligiran para sa malayang pagboto. Sa 2nd Regional Joint Security Control Center o RJSCC Conference sa Camp SK Pendatun, tiniyak ng AFP, PNP, Coast Guard at COMELEC na magtutulungan sila upang maiwasan ang karahasan at maprotektahan ang mahalagang infrastruktura ng halala. Magkakaroon din ng Peace Covenant signing sa pagitan ng mga kandidato. Ayon kay BARM Election Director Ray Sumalipaw, layunin ng mga paghahanda na higitan ang tagumpay ng 2025 elections at palakasin ang tiwala ng mamamayan sa demokratikong proseso. Ganap ng naging bagyo ang dalawang low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, as of 4 p.m., isa ng tropical storm ang LPA sa kanluran ng Babuyan Islands at tinawag itong bagyong Emo. Huli itong namataan 120 kilometers west ng Lawag City, Ilocos Norte at may lakas ng hangin nga abot sa 60 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso nga abot sa 80 kilometers per hour at kumikilos pa west-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil dito nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte, kanlurang bahagi ng Ilocos Sur, hilagang kanlurang bahagi ng La Union at kanlurang bahagi ng Pangasinan. Lumakas naman bilang tropical storm ang bagyong Dante na huling namataan ng sentro sa layong 900 kilometers east ng extreme northern Luzon. Inaasahang kikilos ito patungong Taiwan-Ryukyu area. Samantala, inanunsyo ng DILG na suspendido ang klase sa lahat ng antas at mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at 30 lugar sa Luzon at Visayas sa bukas July 24 dahil sa masamang panahon. Hinihikayat ang publiko na huwag nang lumabas ng bahay kung hindi importante para maiwasan ang anumang masamang epekto ng malakas na hangin o ulan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.